oras na ito ng aming pagpili at naniniwala kami ngayon Diyos na malaya kang gagalaw at malaya kang mamuna sa amin. Sa lamang namin Panginoon Diyos ang pinagkakatiwala namin buhay at naniniwala kami Panginoon Diyos na doon sa matapos ko ang aming pagpikinig. Narito Diyos sa tunay na magpapahayag sa amin sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Bless all of us, Father God, by the Holy Spirit. Bless our soul, Father God. Bless our soul, Father God. Pagpasakit ng lahat ng namin gagawin ng Diablo sa aming mga buhay. At ay aming kailangan ang unay na mapapulihan namin. Sa lamang namin kayo Diyos ang pinagkakatuwa ang pinakamatalang oras ng aming gawain. Salamat po aming Diyos, tunay na napakabuti mo sa amin. Aming Diyos, salamat po sa pagkakataon ito na ibinigay mo sa amin. Salamat po Ama sa pagkat binigyan mo kami ng kalakasan at pagkakataon upang ikaw ay aming sambahin at papulingan sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, nalangin po namin na sa pamagitan po ng mga salita mo ay tumatawag at tumibay kami sa aming banal na pagkakaya. Maunawa namin mabuti ang iyong katwiran at ang iyong dating ng malooban. Sa iyo namin itinatalaga ang lahat at ikaw lamang po ang inaasahan namin, Panginoong Diyos, na gagabay at tutulong sa amin hanggang sa matapos ang aming gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang aming Diyos sa buhay. Revelation chapter 19, Pahayag kabanatang 19, 7 to 9. 7 hanggang 9. Revelation chapter 19, 7 to 9. 7 to 9. 19. Pahayag kabanatang 19, 7 hanggang 9. Sabay-sabay tayo maggalak at tayo magsayang mainam. At siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng Kordero at ang kanyang asawa ay nahanda na. At sa kanya itinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. At sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng Kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. In the last day, after judgment of God, there's wedding ceremony with the Lamb. Sa huling araw po, pagkatapos po ng hatulan ay magkakaroon ng malaking kasalan ng Kordero. At that time, two classes of men can join to wedding ceremony. At dalawang klase po ng tao ang maaaring makasama sa kasalan niya. And this verse 7 says about the wife of the young man, the bride of Jesus Christ, already prepared to wedding ceremony. At ibinabanggit po sa talatang ito yung tinatawag na babaeng makakasalan ng Kordero na kung saan nagyanda na sa tunay na kasalan. They are, already we can understand, they are full of the grace and the truth word of God. As in the great principles na tinatawag na biyaya at katotohanan o salita ng Diyos. And then verse 9, this different class of the men can join to wedding ceremony. As sa learning ako ay pinapahayag din ng ibang klase naman na makadadalo doon sa kasalan. Like I said, they are guests, not bride of Jesus Christ. Kasi na naman po yung tinatawag na panakuhin doon sa kasalan at hindi yung babaeng makakasalan. Already we can understand, book of the Revelation says about the last day, judgment of God. Binabanggit po ng tinatawag na pahayag ang tungkol po doon sa huling araw doon sa kahatulan ng Diyos. Later we'll check, when God judged the church, first, the ark of the covenant will open in the heaven. At pasusulitin natin na bago po dumating yung tinatawag na kahatulan iyon, yung mismong kabanang tipan sa kanalitan ay mabubuksan. And then when God finished the judgment of the church, at that time, the ark of the testimony in heaven opened. At pagkatapos po na tinatawag na kahatulan ng tinatawag na mananampalataya ay mabubuksan naman yung tinatawag na kaban ng patotoo. That's why through the Bible we can understand
about the God's judgment start from the Ark of the Covenant and reach the Ark of the Testimony. Kaya nga po sa pamamagitan po ng tinatawag na kahatulan ng Diyos, ay makikita natin ito'y nag-umpisa doon sa kaban ng tipan at magtatapos naman sa kaban ng pagtotoo. What is eternal covenant from Jesus Christ to us? Ano po ba yung tinatawag na walang hanggang tipan ng Diyos sa atin? Jesus Christ will be our husband and will be His wives. Na si Kristo ang ating magiging asawang lalaki at tayo naman ang magiging asawang babae niya. This is eternal promise of Jesus Christ. At ito yung tunay na mabahanggang pangako ni Jesus Kristo. That's why from Revelation chapter 11, starting the judge of the church, His body of Christ, His church. At mula sa kahayag kabanatang 11 ay mag-uumpisa yung tinatawag na kahatulan sa kanyang iglesia, sa katawan mismo. That's why in the Revelation chapter 11, the ark of the covenant will open in the heaven. Kaya naman doon sa kahayag kabanatang 11 na yung kaban ng tipan doon sa kalangitan ay magbubuksan. According to verse 1 and 2, God said through angel, God said to John, you try to make a temple of God from altar to all worship place. At binabanggit po ng pahayag kabanatang 11, talatang 1 hanggang 11, na binanggit ng Diyos kay Juan na kailangan niya sukatin ang templo ng Diyos mula sa dambana hanggang sa sumasamba roon. God said to John, measure temple of God from altar, and those who worship there from altar to from holy place, most holy place to holy place. Kaya nga po, iniutos mismo ng Diyos kay Juan na kailangan niya sukatin yung templo ng Diyos mula sa dambana hanggang sa mga sumasamba doon, mula sa dakong banal hanggang sa dakong kabanal. But verse 2 said, do not measure about the temple court outside the temple. Pero pagdating naman doon sa ikalawang versikulo, sinabi niya na huwag mo nang susukatin ang labas mismo ng templo. Because it is given to the Gentiles and they live the holy city on the 42 months. Sinabi dito ay sapagkat ibinigay nila sa mga hindi ng kanilang yuyurakan na 42 buwan. And then verse 15, Revelation chapter 11 verse 15, okay, sabay-sabay tayo. Pahayag kabanatang 11, talatang 15, sabay-sabay po, at umihip ang tingapitong anghel at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kaniyang Kristo at siya'y maghahari magpakailan-kailanman. Last Friday, I spoke to you about the kingdom of the world and the devil is the king. Sinabi nga po doon sa noong Biyernes na yung tungkol sa kaharian ng Diablo sa sanlibutan at ang Diablo ang hari. Still, devil is the king of this world. Ibig sabihin ng Diablo ay nananatiling hari ng sanlibutan. But in the last day, when seven angels trumpet sound, the kingdom of this world have become the kingdom of our Lord Jesus Christ. Pero sinabi po ng pahayag kabanatang 11, talatang 15, na yung tinatawag na kaharian na yun ng Diablo sa sanlibutan, sa huling araw ay magiging kaharian ng ating Panginoon. And then from that point, our Lord Jesus Christ shall reign forever and ever. At mula doon, siya na po'y maghahari magpakailan-kailanman. And then from verse 18, 24 elders in heaven, they ask to God. At pagdating naman doon sa 18, ang 24 na matatanda ay nagtanong sa aming Panginoon. 24 elders, they said, the nations were angry and your rest is come. It's time to the dead will be judged. Sinabi niya nga po doon na lahat ng maliit at malalaki hahatulan. Also, the time to devote your servant and prophet and saints. At yun na rin ang magiging katulan para sa inyong mga lingkod, sa iyong mga propeta at mga banal. And then, it's time to destroy this earth. At yun din ang panahon na kung saan sisirain mo lang ang sanlibutan.
And then verse 19, okay, sabay-sabay. 19, sabay-sabay po, at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit, at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan, at nagkaroon ng mga bigla, at mga tinig, at mga kulog, at isang lindol, at malalaking granizo. Until the seventh angels of sound, this Ark of the Covenant is not open in heaven. Ibig sabihin ng hindi natatapos yung pag-ihip ng pitong anghel ay hindi mabubuksan yung kaban ng tipan doon sa kalaitan. Because until that point, the devil, the king of this world, still king in the world. Ibig sabihin, yung panahon, yun ang mga panahon na kung saan ang diablo niya nanatili pa rin naghahari sa sanlibutan. But this kingdom of the world, when changed with the kingdom of our Jesus Christ, the Ark of the Covenant in heaven will open. Pero kapag kanya ilipat na yung kaharian doon sa sanlibutan, patungo sa kaharian ng ating Panginoon sa Kristo, doon pa lamang mabubuksan yung kaban ng tipan sa kalangitan. Already I told you, what is the eternal promise of God? Is Jesus Christ, He will be our husband and we will be His bride. Katulad nga po ng aking binagay sa inyo na ano po ba yung tinatawag na walang hanggang tipan sa atin ng Diyos, na si Jesus Kristo ang ating magiging asawa, ang pakakasalan, at tayo naman ang pakakasal sa Kanya. In the last day, through judgment of God to the church, God will select His wife of Jesus Christ and His people. Pero sa uling araw nga po, na pagkatapos po na mahatulan niya yung kanyang iglesia, ay patuloy niyang sisenyuhan yung kanyang pakakasalan. And then from verse chapter 12 says about the most holy place, judgment of the most holy place. Pagdating naman doon sa kabanatang 12, ay binabanggit yung sa kanyang dating kabanal-banalan. In the Revelation chapter 12 says about the heavens. This says about the most holy place. Kaya nga po kapag binabanggit dito sa ating mga talata na yung langit ng mga langit, ang ibig sabihin ko nito yung tumutukoy sa dating kabanal-banalan. Next time, again, I explain to you about the most holy place. At maaaring na ipapaliwanag ito sa mga susunod na pagkakataon. From verse 7, war broke out in heaven. The Michael and his angels fought with the dragon, the devil, his angels. At pagdating doon sa talatang 7 ay sinabi magkakaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel na nagkikibaka sa dragon at kanyang mga anghel. This time, please remind, this heaven is not real heaven. This heaven is the most holy place, the place of the Ark of the Covenant. Pero kailangan na maunawaan natin mabuti na yung langit na binabanggit dito ay hindi po yung langit na tinatawag, kundi ito po yung tumutukoy sa dating kabanal-banalan. Where's the most holy place? There's God's throne of God in the most holy place. At alam natin na naroon sa dating kabanal-banalan yung trono mismo ng Diyos. Only last time I explained to you, the Ark of the Covenant, that is like Jesus Christ Himself. At katulad ng aking nabanggit na sa inyo na ang kaban ng tipan ay kumakatawan kay Jesus And Kristo. that's why Bible said the most holy place that is heaven. Kaya naman binabanggit ng Biblia na yung dating kabanal-banalan na yun ay ang kalangitan. Of course, spiritually in us, this is says about the war in the Canaan. Pero pagdating sa spiritual, ang pakikibaka ito ay ang pakikibaka sa Kanaan. Tinayawin sa take cross, follow Jesus Christ, and then crucified with Jesus Christ, our old man need simply this path. Na kung saan dapat natin limutin ang ating datihan pagkatao at mamatay at mapapakasama ni Jesus Kristo doon sa krus at tayo po ay mamatay. In the war of the Canaan, those who are victorious or overcome, they came into the most holy place. At sa pakikibaka na yun, doon sa tinatawag na Kanaan, sila lamang at ang lahat ng magtatagumpay doon ang pwede lamang makapasok doon sa dating kabanal-banalan. That's why according to verse 8, this dragon, the devil, cannot overcome those who stay heavens, true believers. Yan ang dahilan kung bakit hindi po maaaring magtagumpay ang dragon na yun doon sa mga mananampalataya makapasok sa kanila. Also, this dragon devil cannot find his place in the heaven. At wala rin pong lugar yung dragon na yun sa kalangitan. And then verse 9,
this dragon cast out from the most holy place and then cast down to the world. Kaya naman itinaboy yung dragon na yun doon sa dakong kabanal-banalan at itinapon sa lupa. Okay, verse 10 hanggang 12. 10 hanggang 12, sabay-sabay po. At narinig ko isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihalis na ng tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo at hindi nila iniibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya't mga anak kayo, o mga langit at kayong nagsisikahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y umaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya ng kaunting panahon na lamang mayroon siya. From verse 10 to 12 we explain how can we overcome the devil, our old man. Ipinapaliwanag nga po ng 10 hanggang 12 kung paano natin mapagtatagumpay ng diablo ang ating lumang pagkatao. Verse 10, diba? By the power of our Lord Jesus Christ, we can overcome. At sinabi nga po doon sa pamagitan ng kapamahalaan ni Yesu Kristo ay magtatagumpay tayo sa Diyos. Next time I'll explain to you some more, but this time please understand. When we deny our old man, we can receive the power of our Jesus Christ. Kaya nga po sa pag-ibot natin sa dating pagkatao natin, mararanasan natin ang kapangyarihan ni Yesu Kristo. And then verse 11, they can overcome the devil by the blood of our Lord Jesus Christ and then by the word of testimony. At pagdating doon sa 11, dinaigin nga nila yung dragon na yun sa pamamagitan ng lago ng kordero at ang salita ng kaniyang patotoo. Now, this verse 11 says only we can overcome the devil by the blood of Jesus Christ, the grace of Jesus, and then the logos, word of the testimony, the word logos, by the logos. Ibig sabihin, tayo po'y magtatagumpay lamang sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Kristo at sa pamamagitan ng kaniyang patotoo at doon sa logos o salita ng Diyos. Those who are full of the grace and the truth of Jesus Christ, they can overcome the devil. Magtatagumpay lamang ay akong puspos ng biyaya at katotohanan ni Yesu Kristo. And then, verse 11 also says, but they did not drag their lives to the death. Kaya nga po binanggit na po sila hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. This, you understand, this is not only Bible study. This is connected to our eternal life. Unawain natin mabuti na hindi lang ito simpleng pag-aaral ng Biblia, kundi ang ating pinapag-aralan ay konektado sa ating buhay na walang hanggan. Last night, when I understand this word of God, I really scared this word of God. At natakot ako na maunawaan ko ito kagabi. Yeah, because when I check myself to the word of God, it's really, I can say to you, not check, but not check. I am not in the most holy place. Sa Panginoon susulihin ko ang aking sarili sa pamagitan ng salita ng Diyos, ay maaaring hindi pa ako nakakapasok o hindi pa ako karapat-dapat sa dakong kabanal-banalan. That's why this time, please check also yourself. Kaya naman sa oras nito, kailangan natin sulihin ang ating mga sarili. Where's your place? Most holy place or holy place? Nasa na po ba ang lugar natin? Nasa dakong banal o nasa dakong kabanal-banalan? Only those who are most holy place, they will Christ of Jesus Christ. Sapagkat yun lamang mananatili sa dakong kabanal-banalan ng maaaring magpakasal kay Yesu Kristo. But that's why we need full of the grace of Jesus Christ and the logos, the word of God. Kaya naman kailangan nila mapuspos ng biyaya na si Kristo at yung logos o salita ng Of Kristo. course, not in our head, in our heart, and obey. Pero hindi lamang ito manatili sa ating mga isipan, kundi kailangan natin itong pakinggan at sundin. Full of the grace of Jesus and the logos, and then hide Jesus until our death. Ibig sabihin, kailangan na tayong mapuspos ng biyaya at katotohanan na si Kristo at ang ating buhay ibibigay sa Kanya hanggang kamatayan. And then, verse 11, according to verse 11, this 12, this devil has come down to the earth.
At pagdating nga po sa 12, inilagpak ang jargon na ito sa lupa. Verse 17, okay, sabi-sabi. 17, sabay-sabay, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang lumapa sa lalagay sa kanyang bibig na siya nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may mga patotoo ni Jesus. They came to the earth and then those who stay in us. Kaya nga po dumating si Satanas doon sa sanlibutan at ginugulo niya ang lahat ng nasa sanlibutan. Next time you can understand, these believers, they cannot overcome the devil. Ibig sabihin, ito yung mga mananampalatay hindi nagtagumpay laban sa diablo. Yeah, because even though they are believers, they keep the command of God, and then also they have the testimony of Jesus Christ. Maaari nga po na sila po naman ay mananampalataya at nagsisitupad ng mga utos ng Diyos katulad ng binanggit na mayroong pang patotoo ni Jesus. This command of God, also, of course, that is logos to a logos. Pero alam naman natin na yung utos ng Diyos na yun ay tumutukoy din sa logos. But this logos not came to their heart, only head. Pero ang pagkakaiba lamang yung logos na yun ay hindi na natili sa kanyang puso kundi sa kanyang isipan That's why lamang. they understand this is logos, the command of God, and then they try to obey. Kaya nga po, maaaring naunawaan nila na yun ay talagang utos ng Diyos at nagpupunilit na sundin yun. And then they try to testify about Jesus Christ. At patuloy na nilang pinapatotohanan sa Yesu Cristo. But what is God's will? The logos have to be from character to our life. Pero ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay yung logos na yun ay manatili sa ating katawan at tayo ay mabuhay sa logos. John chapter 8, 31, 32, from 31, 32, if you are abide in my word, you will be my disciples, also you can be free by the logos, the truth. Kaya sinabi ko sa Juan, Kabanatang 8, talatang 31 hanggang 32, na kung kayo tutupad sa aking mga utos, ay mapapatunayan na kayo mga alagad ko at malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. But Revelation chapter 12, verse 17, these believers, they are not really fully abide in the word of God. Pero samantala, yung binabanggit sa kahayag Kabanatang 12, talatang 17, sila po yung mga mananampalataya hindi na natili sa logos. That's why the logos only became their commandments, not their life. Kaya nga po masasabi natin na yung logos na yun ay nanatiling utos lamang. Okay, next time, maybe it's very hard to understand too. Okay, and then Revelation chapter 13, now God judged the holy place. Yeah, holy place. At ito naman yung tumutukoy sa pagkakatunang gagawin ng Diyos sa lakong banal. From verse 4, at the time, many believers will worship to beast. At sinabi dito sa talatang 4 na maraming magsisamba doon sa dragon. And then verse 4, according to verse 4, we can understand, many worship the dragon because who gave authority to the beast? Because this authority of the beast, that is came from God. At darating pagkakataon na yun na sasambihin ng dragon sapagkat siya yung nagbibigay ng tinatawag na kapamahalaan. Pero tandaan natin yung kapamahalaan yun ay galing din sa Diyos. Yeah, because 42 months, this dragon will destroy the church by the will of God. Sapagkat alam natin sa loob ng 42 buwan ay sisirain ng diablo ang iglesia ayon sa kalooban ng Diyos. At that time, God wants to check our true faith. Sapagkat iyon ang panahon na kung saan susuriin ng Diyos ang ating mga pananampalataya. Okay, verse 5. 5. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan at binigyan siya ng kapahamalaan upang magpatuloy na 42 buwan. Hallelujah. All the authority of devil, that's from God. Ibig sabihin, yung kapahamalang taglay ng diablo ay galing din sa Diyos. And then verse 6 and 7. Sa 1-7, at binukhan niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang pusunin ang kanyang pangalan. At ang kanyang tabernakulo, gayon din naman ang nananahan sa langit. At ipinagkaloob sa kanya na makikimbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila. At binigyan siya ng kapahamalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. Verse 6 says about the most holy place.
Binabanggit po ng talatang 6 ang takong banal-banalan. This devil and beast, he opened his mouth and blasphemy against God and blasphemy his name and his tabernacle, those who dwell in heaven. Na kung saan ibinuka ng dragon na ito ang kanyang bibig sa kapusungan laban sa Diyos upang pusuhin ang pangalan ng Diyos. Of course, this devil and beast cannot overcome those who stay in heaven. Tandaan na po natin ang dragon na ito, itong halimaw na ito, hindi maaaring maging matagumpay sa lahat ng nananatili sa kalangitan. But how about you check verse 7? This dragon and devil can overcome those who stay in the holy place. Pero pagdating doon sa 7, nakita natin dito na kung saan ang dragon ay magtatagumpay kung sa mga nasa dakong banal. Because devil is strong, it's not a small one. Alam natin na meron din kalakasan ng diablo, hindi po siya simple lamang. That's why according to verse 8, only those who are named in the book of the life of the Lamb can into the heaven. Kaya nga po, lahat lamang na makakapasok mo sa kalangitan ay ang mga pangalan na nakasulat mo sa aklat ng buhay ng Kordero. And then verse 14 says about the worship to beast, and then this is sign of the 666. At pagdating naman buon sa versikulo 14, ito po yung nagsisamba buon sa dragon o sa halimaw at binigyan sila ng tatak ng 666. And then Revelation chapter 15 from verse 1, again he says about 144,000, and then also those who saved from the great tribulation. At pagdating po sa kahayag natin 15 ay binabanggit naman yung 144,000 na kung saan naging matagumpay. Already, David chapter 14 says about 144,000. Sapagkat ito po inabanggit po sa kahayag kabanatang 14. From the Israel 12 tribes, 144,000 will be seen by the Holy Spirit that time. Last time. Buong sa Israel ay tatatakan buong sa mga langit nila ang 144,000. That's why we can understand not only Israel 12 tribes, also from the Gentiles, many will be seen by the Holy Spirit. Pero may hindi lamang natin may balwala na hindi lamang Israel ang tatatakan ng banal na Espiritu, kundi ganun din sa mga Hintil. And then, Revelation chapter 15, the last judgment of God, the wrath of God came to in the world. At ipinapayag naman ng kahayag kabanal ng 15, yung kung paano ang buot ng Diyos ay ibuhos niya sa lupa. Yeah, through these 7 angels of the last praise, the rest of God will be finished. Sa pamagitan po ng 7 anghel na ito, na yung gaaling na po ng Diyos ay makatapos. Verse 2 and 3, sabay-sabay. Verse hanggang 3. At nakita ko gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy, at yung nangagtagumpay sa hayop at sa kanyang larawan, at sa ilang ng kanyang pangalan, ay nakakatayo sa tabi ng dagat na bubog na may mga alpa ng Diyos. At inaawit nila awit ni Moises na alipin ng Diyos at ang awit ng Kordero na sinasabi, mga dakila at kagilag-alas ang iyong magawa. O Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat, matuwid at tunay ang iyong daan, ikaw ang ahawit ng mga bansa. 144,000 and those who are also in the most holy place, who sing by the Holy Spirit, they have a new song, but new song. Ibig sabihin na ang naging matagumpay ng 144,000 na nanatili doon sa dakong kabanal-banalan ay mayroong isang bagong Until God see the 144,000 and then those who stay in the most holy place, until seen by the Holy Spirit, not just start the great tribulation. Ibig sabihin, hindi po mag-umpisa yung dakilang kapanatian hanggang hindi po natatatakaan ang gusto ng banal na Espiritu Santo ang 144,000 na mananatili doon sa dakong kapanatian. Last time I already explained to you, those who sing Moses songs, they came out from the great tribulation. Kaya po magiging maliwanag sa atin ng lahat ng mga maawit na yun, ng bagong awit, ay ang mga naging matagumpay sa dakilang kapighatian. During the great tribulation, they did not worship to a beast and then not worship
the 6 sign of the beast. Sapagkat sa kabila ng kabigatian iyon ay hindi nila sinamba yung halimaw at hindi rin sila nagkaroon ng tatak ng halimaw. Verse 4, okay, verse 5 sabay sabi. 5. At pagkatapos sa mga bagay nito ay tumingin ako, at ang santuario ng tabernakulo ng patotoo sa langit ay nabuksan. Hallelujah. Amen. At that time, heaven opened, and then the tabernacle of the testimony opened from the heaven. Ibig sabihin, nilagay yung panahon na kung saan ang kalalitan ay nabuksan kasama ng tabernakulo ng patotoo. And then verse 8, sabay sabi. Versikulo 8, at napuno ng puso ang santuario mula sa kalulanian ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan. At sino man ay hindi nakapasok sa santuario hanggang sa matapos ang 7 salot ng 7 anghel. Already I explained to you, I want to preach it to our branches pastors. Katulad nga pa rin sinabi ko sa inyo na gusto kong mga-aaral sa mga pastor ng ating mga sanay. Because already they know some Bible, they know Bible. So they can understand. I believe they can understand. Sapagkat alam kong alam na nila ang sinasabi ng Biblia at alam kong maunawaan nila ako. That's why please you understand. Even though this time it's very hard to understand, but time comes, you will understand Bible also. Pero maaari nga po na sa inyo ay mahirap maunawaan ang mga bagay nito. Pero darating ang araw sa tulong na banal na Espiritu Santo ay maunawaan rin ninyo. We don't know when, what time, but Jesus will come Hindi again. nga po natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon sa Kristo. But we can understand, it is soon, because already from Elon Musk, some scientists, they made some chip can do to the brain. Pero maunawaan na natin mabuti na tunay na malapit na sapagkat marami ng mga scientifico na nakagawa na sila ng microchip na nilalagay ngayon sa utak mismo. That's why even the unable to move body, they can play game, they can turn off light, turn on, or they can drive it. Kaya nga po sa pamagitan ng microchip na yun, hindi man igagalaw ng tao ang kanyang katawan, ay pwede niyang makinusin ang mga nasa kanyang kapaligiran. Pwede siyang magmaneho, pwede niyang maandalin ang mga appliances ng kanyang bahay. That's why I think in the last day, somebody, this is the really great, good chip in their brain, I think they can be like a beast. Kaya nga po maaari na pag dumating ang araw na yun, ay mayroong isang taon, malalagyan ng isang dakilang chip na yun, at maaari kasama siya doon sa halimaw. We don't know what day, but it will be soon. But soon, the judgment of God to the church will come to us. Hindi man natin nalalaman kung kailan ito mangyayari, pero darating pagkakataon na yun, na yung kahatulan sa kanyang mga mananampalatang iglesia ay mangyayari. God said to John, you try to measure churches from most holy place to holy place. Sinabi mismo ng Diyos kay Juan na kailangan sukatin ang santuario mula doon sa dakong banal hanggang sa dakong kabanalan. In the most holy place, there's the Ark of the Covenant and Ark of the Testament. At mula doon sa dakong kabanalan ay naroon yung kaban ng tipan at kaban ng patotoo. When the Ark of the Covenant will be opened, at the time, the judgment of God to the church is starting. At kapag nabuksan na po yung kaban ng tipan, ay doon na po mag-umpisa yung kahatulan ng Diyos sa iglesia. At the time, the kingdom of the devil changed the kingdom of our Jesus. At yun rin ang panahon na kung saan naghahalian ng Diablo ay may ilipat na sa paghahali ni Kristo. At the time, there's great spiritual war in the most holy place in heaven. At hindi na mangyayari na kung saan magkakaroon ng dakilang tigmaan doon sa kalangitan o sa dakong kabanal-banalan. But this dragon devil and his workers, the angels cannot overcome those who stay in the most holy place. Pero ang dragon na ito, halimang ito kasama ng kanyang mga anghel, ay hindi magtatagumpay sa lahat na nanatili sa dakong kabanal-banalan o langit. Because they are full of the grace of Jesus Christ and the truth, the logos word of God. Sapagkat sila Kristo sa biyaya at katotohanan, logos ni Kristo. Because they are already died on the cross. That's why this devil cannot judge those who stay in the most holy place. Sapagkat sila yung naging matagumpay laban sa kanilang mga lumang pagkatao, kaya hindi sila pwedeng usikin ng Diablo. Also, that's why already we checked about those who stay in the most holy place, they overcome by the blood of Jesus Christ, and then by the logos meet the power
power of the hour of Jesus Christ. Nasuhin na nga po natin at lahat ng mga nanatili sa dakong kabanal-banalan ay naliwat at upay sa pamagitan ng dugo ng Kordero at sa pamagitan ng Logos o salita ni Kristo. But those who are staying in the holy place, before I told you, like I said, Church of the Grace, the Church of the desert. Samantalang yung mga nanatili sa dakong banal, sila naman yung nilatag na iglesia sa biyaya o iglesia sa ilang. Many, they worship to beast and then they worship 66. At marami sa kanila ang sasamba doon sa halimaw at matatatakan ng tatak ng halimaw. That's why God said, those who are named in the book of the life in heaven, they can save during tribulation. Kaya naman sinabi ng Panginoon na sino ang masok tumating makalas sa aklat ng buhay doon sa Kordero, sila lamang po yung maniligtas. That's why this time we have to check ourselves. Kaya naman kailangan natin suriin ang ating kasama. Where are you now? Where's your place? Nasaan natin lugar? We have to really into the most holy place. Kailangan tayo makapasok sa dakong kabanal-banal. No need the other one. Through faith, we can into the most holy place. Walang ibang pamamaraan kundi ang tunay na pananampalataya upang tayo makapasok sa dakong kabanal-banal. Already I told you, on the cover of the ark is masjid, the seat of our Lord Jesus. At wala doon sa kabanang dipan na yun, si Babaw noon ay naroon ng dukan ni Jesus Cristo. Dukan ng awak ni Jesus Cristo. We have to into the most holy place through blood of Jesus At Christ. kailangan tayo makapasok sa dakong kabanal-banal sa pamagitan ng dugo ni Jesus Cristo. And then we have to arrive into the ark of the covenant through the Logos word of God. At kailangan tayo makapasok doon o makalapit doon sa kabahan ng Kordero na yun sa pamagitan ng kanyang dugo. And ng then Logos. in this last time, we can overcome the devil and his workers by the word of God and the blood of Jesus Christ. Kaya sa uling araw ay magiging matagumpay laban sa halimaw sa kanyang makampuan sa pamagitan ng Logos ang salita ng Diyos at ng dugo ng Kordero. Which means we can overcome the devil through the ark of the covenant, ark of the testament. Ibig sabihin tayo magiging matagumpay laban sa Diablo sa pamagitan ng kaban ng tipan at kaban ng katotohanan. When God prepared bride of Jesus Christ, the Lamb Jesus Christ, and then many guests in the wedding ceremony, God when prepared this one from heaven, opened the ark of the covenant, At kapag nayandahan ng ark of the testimony. At kapag nayandahan ng Diyos kung babaeng pakakasalan ni Kristo at lahat ng mga magiging bisita roon, doon pa lamang mabuksan ang kaban ng katotohanan. Like I said, as a testimony, as a testimony, God opened the ark of the covenant in heaven. Kaya makuhin ang katotoo ay mabubuksan ng Diyos yung kaban ng tipan. Which means, already I promise to you, this is my covenant, but you do not believe. Ang ibig sabihin doon ay dumating na ako sa inyo pero hindi kayo nananampalataya. But if you believe, I will show you this ark of the testimony as a proof. Pero kung kayo'y mananampalataya, ipapakita ko sa inyo bilang patunay ang kaban ng katotohanan. It is my will hope all together into the most holy At place. ito ang aking inaasahan sa bawat sa atin na tayong lahat ay makapasok sa dakong kaban. We have to deny ourselves, take ourselves, follow Jesus. Kaya naman kailangan natin lipunin ang ating mga sarili, pasalin ang krus at sumunod kayo sa Kristo. We have to kill our old man on the cross with Jesus Christ. Kailangan natin madaling ang ating lumang pagkatao kasama ni Jesus Cristo sa krus. All together, let's pray. Tayo ang lahat ay mananalangin. All together, this time, oh my soul, this time, all together, let's pray. Oh my soul, Lord, kami tayo ay manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Hananin natin sa Diyos sa Diyos. Di man sa Diyos yung pinapakinggan sa Diyos. Di man sa Diyos yung piniliwan namin sa Diyos. Sa mga salita ng Panginoon, buhay ko sa aming Panginoon, sa aming Espiritu kayo, upang masulit ka kami ng sarang makapasok sa dakong kabanal-banal na nilulungan at hinangan mo para sa aming mga buhay. Ihanda mo kami lahat kay Diyos. Hayaan mo makasama kami sa mga sinusukat. Makasama kami kayo ng Diyos sa mga kapatinan na sumasama sa iyo at patuloy na nalilingkod sa iyo at nananatili sa iyo mga salita na ang logos sa magiging buhay ko na pasok ka sa amin na walang ibang kapilikulan at walang ibang masasalamatan, walang ibang punay na itatas at pararangalan kung ikaw lamang sa aming mga buhay. Inatanong kami pabuti kayo ng Diyos at huwag kayong pababayaan na yung mga anak. Sa ilangan namin pinitiwala ang lahat at ikaw lang ang
inaasahan po namin na gagawa ito tulong sa buhay namin, Panginoon God. Salamat po aming Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Joshua chapter 6. Joshua chapter 6 verse 1 up to 5. Sabay-sabay po tayo. Ang Jericho nga ay lubos na nakapukpo dahil sa mga anak ni Israel. Walang nakalalabas at walang nakakapasok. At sinabi ng Panginoon kay Josue, tingnan mo, aking ibinigay sa iyong kamay ang Jericho, at ang Nariyeon, at ang mga makapangyarihang lalaking matapang, at iyong nilililig ang bayan. Lahat ng mga lalaking pagtigma, naliligid na minsan sa bayan, ganito po gagawin na 6 na araw. At itong saserdote sa unahan ng katapan ay magdadala ng 7 pakaka na may mga sungay ng tupa. At sa ikapitong araw ay iyong nililig makapito ang bayan. At ang saserdote ay ihipan ang mga pakaka at mangyayari na pagkahinipan nila at matagal na sungay ng tupa at pagka iyong narinig ang tunog ng pakaka ay ihiyaw na malakas ang buong bayan at ang utak ng bayan ay bubuo at ang bayan ay sasampal ang bawat isa ay tapatan sa harap niya. Amen. The fall of Jericho. Alam ko po na alam natin what is the story about the fall of Jericho. That God is the one who commanded the people of Israel na kailangan mo nilang sirain, kailangan masira yung tinatawag na wall of Jericho. Pag sinabi mo puta, it is a wall. It is the protection of any cities. Lahat po ng bayan noon, siguro kung meron tayong wall, amen, kung meron tayong wall sa bansang Pilipinas, Chinese, the nation China will not enter doon sa ating Philippine Sea. Amin po ba? Alam ko po, nabalitaan po natin yung nangyari na balita na kagabi na. Nakakaawa yung mga sundalo natin because the Venetian Army vessel of China ay tinira ng water gun, yung ating napakaliit na vessel at yari pa sa kahoy. Amen. At nakakaawa po sila at marami nasaktan ng mga soldado. Yan ang dahilan kung bakit noong unang panahon, lalo na po sa panahon ng mga Israelita, there's really a wall. Amen po ba? That you cannot enter to that city because they were protected by the wall. Amen. By the wall. At yun po yung pinag-uusapan po natin ngayon dito. That wall represents protection. Amen. At hinangad ng Panginoon that Jericho will be given to the people of Israel. Kaya naman, ang inutos ng Diyos sa Israel is to march 7 days. 7 araw at 7 beses din po nilang dapat ligirin yung tinatawag na wall of Jericho. At ayon sa utos ng Panginoon, every day they will come, amen po ba, na iihip muna yung pakaka at susundan mo ito ng mga praise and worship at bawat araw isang beses na liligirin. And then on the 7th day, amen po ba, they will sila po iniikot doon sa wall na yon ng 7 beses. At pagka iniipan na po ng pakaka ng mga saserdote, yung kanilang mga pakaka, sisigaw po sila na sasabihin nila, ibinigay ito ng Diyos. At alam niyo po kung anong nangyari? Those walls were being broken. Nasira po. Amen. At nakapasok po ng mainam ang mga taga-Israel. Kanina, habang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, the message of the Lord in Revelation is to those who will overcome. Lahat po tayo, amen po ba, we are so weak. We are not perfect. Katulad ng sinabi ng ating pastor na
Even I, sa sarili ko, sinasabi niya na, I'm not still worthy and I'm not yet entered into the Holy of Holies. And that is really true. Maaring masasabi natin na hindi lamang siya, kundi tayo rin. Maaring nandun na tayo sa holy place. Amin po ba? Wala naman na tayo sa labas. Amin po ba? Because we have come to believe in the Lord. At kapag sinabing holy place, ito na po yung lugar na kung saan naglilingkod na tayo. Ginagamit na tayo ng ating Panginoon. But the problem is, we cannot able to fulfill and to live according to the Logos. Hindi pa natin kayang mamuhay at ipamuhay at maging buhay yung salita ng Diyos. Maybe we can hear the Word of God, maybe we can study the Word of God, but not yet in our lives. Nandito pa lang, naririnig natin, maaaring naiintindihan na natin yung salita ng Diyos, o maaaring nakapag-aaral na tayo, but the Word must become flesh. Kailangan natin intindihin mabuti yun. Kailangan magmanifesto, the Word became flesh. Of course, that is Jesus Christ, di po ba? Nung ang ating Panginoon Jesus, the Logos became flesh, and that is the body of Jesus Christ. Pag sinabing the body of Jesus Christ, His body, His life, is Logos. He never separated in the Logos. He never separated in the Word of God. But Jesus Christ is already in heaven. But praise the Lord, why? Because Logos was given to the church. Amen? Yung salita ng Diyos, ibinigay na po sa atin. Of course, ibinibigay din ito sa mga unbelievers, but the unbelievers cannot accept. The unbelievers cannot take. Maaaring napapakinggan po nila katulad din ang kalagayan natin dati. Hindi po natin ito tinatanggap. Hindi natin ito maipabuhay. Hindi natin ito matanggap, mapanaligan sa buhay ng base sa atin. That's why the Logos should become flesh. Kailangan na magmanifesto sa buhay po natin yung tinatawag na Logos o salita ng Diyos. Since last Friday, yan na po yung sinasabi ng Panginoon, you should really overcome. Why? Because the devil reigns over us. Amen. Since Adam became sinner and we came from Adam, of course we are created by God. But God created one man, and that is Adam. And all of the people came from one man. Amen po ba? Kaya nga, magiging maliwanag sa atin yung sinabi ng Romans chapter 5 verse 12 na dahil sa isang tao, lumaganap ang kasalanan at lumaganap ang kamatayan. Amen po ba? Kasi di ba, hindi natin matatanggap na I am sinner, di ba? Hindi natin matatanggap yun eh. Kaya nga, yung mga marami hindi mananampalataya, hindi nila matanggap, hindi nila ma-accept na sila yung makasalanan. Hallelujah. Dahil alam natin kung gaano kabigat kapag sinabing ikaw ay makasalanan. But since we understand about the Word of God, through Adam, we became sinner. Pero hindi naman po basta sinner. Last Friday, we understand that the devil reigns over us. Kaya siguro makita natin na yung sinasabi niya po sa Pablo, I want to do good, gustong gumawa ng mabuti, pero hindi ko magawa. Why? Because the devil reigns over us. And last Friday, we need to overcome. Kailangan natin mapagtagumpayan that kanina binanggit na naman that kingdom should be transferred from the kingdom of the devil to the kingdom of the Son, and that is Jesus Christ. At yung hinahangad po ng bawat sa atin. Lahat po tayo, we are all seeking, all the churches are seeking for the victory of our faith life. Yung buhay pananampalataya po natin, gusto natin maging matagumpay. We are all seeking to overcome all things in our lives. Maraming dumarating na pagsubok, maraming dumarating na trials sa buhay ng sa atin. We are seeking to overcome it. Another one is we are seeking also to overcome our own self. Yan yung matinding kalaban natin ngayon. Ang matinding kalaban natin ay ang ating lumang pagkatao. This is really our great struggle every day, our own self. It is manifesting. That's why last Friday, God said,
Amen po ba from His Word, we are all of the devil, and the devil reigns and rule over us. Ang sarap po pakiramdaman o ang sarap pakinggan na if you are belonging to the Holy of Holies, you are already safe from the scheme of the devil. There is only one safe place. Amin po ba? From the outer court to the holy place and to the Holy of Holies. Tatlong bahagi lamang po yan na tabernakulo. But there is only one safe place, and that is the Holy of Holies. Praise the Lord! We have passed the outer court. Palakpakan na po natin ang ating Panginoon. Wala na po kayo sa outer court. Sabihin na po na sa tabi natin, wala ka na sa labas ng templo. You have already entered into the holy place. Amen? And if you are entered into the holy place, that is the place of service. Yun na po yung panahon, yun na po yung lugar na kung saan lahat ay naglilingkod, gumagawa. Pero tandaan po natin na hindi po lang tayo maging sapat na nasa holy place. Ang kailangan po natin, katulad ng pinag-aralan natin, that the safe place is the Holy of Holies, wherein the devil cannot overcome. Sabi ko nga, Lord, nakakaawa yung mga nasa holy place. Lord, if I will be, kumbaga kung ako ay mananatili dun sa holy place, naawa ako dun sa kanila, nahabag ako. Bakit? Kasi dumating ang diablo and they cannot be able to overcome it. Biro mo, nasa holy place na po sila, pero hindi sila naging matagumpay laban sa diablo. And that is really our problem. Yan po yung nagiging malaking problema po ng bawat sa atin. Why? We are being controlled and we are banned of the devil. And what we desire, ang dinidesire natin ngayon is to kick him out. Amen? Sino po dito yung gustong malayasin ng diablo sa kanyang buhay? Magsabi ng amen. But the question is, how? Paano? Kanina nga, di ba? Sabi nga sa atin kanina, it is only by the blood of the Lamb, through His Word, by the Logos, we can. Kasi, totoo naman yung sinabi sa Zechariah chapter 4 verse 6. Anong sinabi sa Zechariah chapter 4 verse 6? Na magkagayon, siya'y sumagot na nagsalita sa akin, na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan at ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking spirito, sabi ng Panginoon ng mga po. Not by might, nor by power, but by the Spirit of God, says the Lord. Hindi tayo magiging matagumpay sa pamamagitan ng ating sariling kakayanan o sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan, sa pamamagitan ng ating kapangyarihan, but only by the Spirit of God. Only by the Spirit of God. Kaya kung nag-isip mo tayo na maging matagumpay, hindi ka magiging matagumpay because you are strong, because you are good, and because you are smart. Only by the Spirit of God. Kaya nga nahihirapan tayo, di ba? We have the Word of God. Last Thursday po, pumunta po ako ng PBS. Kasama ko po yung isang taga-barangay. Sinamahan ko po siya sapagkat actually, ang purpose ko po doon ay maghingi ng Bible at saka mga Bible tracts sa PBS o Philippine Bible Society. So, nagkataon naman po na yung pastor po na dapat niya kasama, actually, hindi po ako dapat nang kasama. Ang kasama niya po ay ibang pastor ng Las Piñas. Pero, dumating sa pagkakataon ng Webes, makikiride lang sana ako. Pero, ang nangyari po, ako lang at saka po yung taga-barangay ang pumunta ng PBS. And then when I came there, dumating po ako doon sa
sa PBS, napakaraming Biblia. Napakaraming Biblia na ipamimigay po nila all over Philippines. Sila po kasi yung tinatawag na Bible, ang trabaho po ng PBS is for almost 100 years na po. Sila po yung nag-distribute ng mga Bible, libreng Bible sa mga churches, sa mga liblib na lugar. Sabi ko, Lord, ang daming mabibigyan ng Biblia. At kung magbabasa lamang sila ng salita ng Diyos, I think time will come, they will be like us and believing in the Lord. Amen? But the problem is, even though we read the Bible, we cannot understand the Bible. Aminin ko po sa inyo that even I, kahit ako bilang isang pastor, marami pa po, amen po, sumakit ang ulo ko when I was studying in the Bible school, sumakit ang ulo ko ng pinapaunawa sa amin about the book of Daniel and Revelation. Alam niyo po, may subject na ganyan, Daniel and Revelation. Amen. Kung babaral mo kayo sa Bible school, mapag-aaralan niyo po yung subject yon, Daniel and Revelations, comparing about Daniel and Revelation, Zechariah and Daniel and Malachi, at merong tinatawag na kung paano, I cannot understand it. Hindi ko talaga maintindihan. But right now, little by little, God is showing us the meaning of the Word of God. But we cannot understand it alone. Ang problema, kahit na sobrang dumon na po natin, hindi natin ito kayang maintindihan. That's why, not all are interested about the Word of God. Kaya kapag nakikinig sila ng salita ng Diyos, they ignore the Word of God. Bakit? Hindi ko maintindihan. Tignan niyo po pag-chismis. Di ba kahit inaantok na tayo, dumidilat ang mata natin? Dahil chismis. You are interested about it. Amen? Hallelujah? Kapag may dumating na interesado ka dun sa balita, kahit ano pa yan, sabihin mo, paano ba nangyari? Ano nangyari talaga? Kwento mo nga. Sasabihin ko sa nagkakwento siya, mahabang storya. Hindi, kahit na mahabang storya, may oras ako. But when it comes to the Bible, kapag hindi natin naiintindihan ng Biblia, ignore it. I-ignore na lang natin. Pero tandaan natin, sabi nga kanina sa salita ng Diyos, this is the eternal promise of God. Ito yung eternal promise ng ating Panginoon. Kaya, dapat na lang natin maintindihan na the ways of the Lord, yung kaparaanan ng Panginoon, ay iba sa kaparaanan ng bawat sa atin. Kaya siguro sinasabi ng ating Panginoon Jesus, that whoever discovered the Word of God is like a man who discovered a treasure. Mapalad po, alam niyo po, napakapalad po natin kung marami tayong pera, marami tayong pagpapala. Amin po ba? Pero mas mapalad kung naunawaan mo ang salita ng Diyos. Because that is eternal promise of God. Kaya, di mo ba, iba yung tingnan niyo po, di ba, sabi nga po ng Diyos, Isaiah 55, verse 8 up to 9, paano natin maintindihan ng salita ng Diyos? Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip. O ang inyong mga lakad ay aking o sa aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad. At ang aking pag-iisip kaysa sa inyong pag-iisip. Whatever things that God has is greater than we have. Anong sabi ng Apostol Pablo? Ganyan din ang kapapaliwanag ng Apostol Pablo, sasabihin natin, sa lumang tipan niya, tingnan niyo po, kahit si Apostol Pablo, Roma 11:33, Roma 11:33, sabay-sabay, o kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, o di matingkal ang mga hatol niya, ay hindi malirik ng kanyang mga daan. Kahit si Apostol Pablo, he cannot easily understand the Word of God. It is really, sabi natin, yung pag sinabing matingkala, ibig sabihin mo doon, napakataas. Hindi natin maabot. Pag sinabing hindi malilirik, hindi maabot.
Yan yung tinatawag na pagkunawa. That's why, without the help of the Holy Spirit, without the Spirit of God, who will help us to understand the Word of God, we cannot be able to understand the Word of God. Kaya siguro yung mga Israelita, nahirapan sila. Di mo ba, what is the purpose of the Lord to the people of Israel? That the people of Israel will be exiled from the land of Egypt. Pero, ang purpose ng Panginoon na ilabas ang mga Israelita sa Egypt, ganun ba naging kadali? Alam niyo po tayo kapag meron tayong plano, kapag nagpaplano po tayo ng mga bagay-bagay sa ating mga buhay, kung ano yung maisipan natin, gagawin natin, tama? But God is different. Tignan niyo po, bakit nung ang gusto lang ng Panginoon, mula Egypt, mailipat ang Israel sa Canaan, which is the promised land, tama? Nandiyan pa po ba kayo? Nakikinig po ba tayo? Anong plano ng Diyos? Ilipat ang mga Israelita mula Egypt papunta sa Canaan. Amen? Pero hindi ginawa ng Diyos iyon basta-basta. Pwede gawin ng Diyos because God is Almighty God. Makapangyarihan ng Diyos, He can do. Mula sa Egypt, sige, labas na kayo. Pumunta na kayo sa Canaan. Pwede po yun. Kung kukontra man ang Parao, God is all-powerful God. Makapangyarihan siya, pwede niyang hanunan si Parao. Hindi mo pwedeng pigilan ng aking bayan. Lilipat at lilipat sila. But no. Bago lumabas ang mga salita sa Egypt, binigyan niya muna ng 10 salo. Tama? 10 salo. At doon sa mga salo na yun, out of the plagues that God has given, yung iba nagaya pa eh. Nagbasa ba tayo ng Biblia? Nagaya ba? Amen! Nakali ka si Moises na dugo mula sa tubig, hinaya rin nila. Amen? Kung ano yung ginagawa ni Moises, nagagaya. That's why, kung titignan mo natin, si Parao, ako kung makukumbins na yung Diyos ninyo ay katulad din ang Diyos ko. Pero hindi niya nagawa. When God commanded Moses, tell to the people of Israel to kill a lamb tonight. And one family should eat everything. Wala silang ititira kahit luto. Because, sabi doon, ang kinikwento ko ay nasa Exodus chapter 12, verse 1 hanggang, verse 21 hanggang 32. Iyon po yung ginawa ng Diyos. Amen. Kung babasahin natin lahat ito, mga ginagawa ko, papapasin natin mabuti na the Israelites people is wondering, bakit? Bakit kailangan kumain? Pero that is the way of the Lord. Kaya doon, naiintindihan natin mabuti na kung hindi ginawa ng Panginoon, ng Diyos sa Israel, ang pagpatay ng kordero, hindi rin natin naiintindihan ang kaligtasan na ibinigay sa atin ni Kristo. Those who have only the blood of the Lamb will be saved. Hindi natin naiintindihan. Magiging malabo sa atin ang magiging kamatay ni Kristo. Magiging malabo sa atin yung ating magiging kaligtasan. Remember, all the things that happened, lahat ng nangyari sa mga salita ay katotohanan sa divine process natin. God's way. Amen? God's way. So, ano ginawa mo ng mga salita? They just do them. They just kill the lamb and eat according to the command of Moses that God has given to them. It was done. Kasi ito yung tinatawag na kaparaanan ng ating Diyos. Amen? So, those plagues that was given to Egypt, it is in order to show the power of God over the gods of Egypt. It is His will. It is His way to introduce Himself to the people of Egypt and to the people of Israel.
Ang gusto ng Panginoon, alisin muna yung unbelief. Alam mo, yan din po yung nagiging problema sa atin kung bakit hindi na tayo nakakapagpatuloy sa ating pananampalataya because we are filled of unbelief. Punong-puno tayo ng kawalan ng Panginoon. Alam niyo po, kanina, nag-aaral tayo ng hihiling ng salita ng Diyos. If our heart is filled with unbelief, we are not interested about the Word of God. Even now, sa habang kayo nakikinig ng salita ng Diyos, kung filled kayo ng unbelief, you are not interested about the Word of God. Maraming pinagaling ang ating Panginoon. Naaman. Amin po ba? Naaman already. Di ba? Si Naaman, na pagagaling sa kanyang keto, ano na siya eh? Punong-puno siya ng kawalan ng pagtitiwala. Ayun na, umalis na siya eh. Pero anong ginawa po ng kanyang katulong? Panginoon, di ba sinabi mo, gagawin ko ang lahat na itutos sa iyo, gumaling ka na. Eh, paano maging ka lang naman sa ilog ng Jordan? Hindi mo pa gagawin? And he was convinced. Amen po ba? And then he came back. Kaya mahalaga po yung panumbalik. Amen? Mahalaga po ang pagbabalik. Bumalik si Naaman, lumubog siya ng pito. Inalis na muna yung kanyang kawalan ng pananampalataya. Lumubog siya ng 7 beses. Meron wala nangyari. He did his body, full body. And what happened? Everything came back. Nagkaroon din siya ng makinis na pulis. Kaya kung hindi natin maalis yung ating pong kawalan ng pananampalataya, never you can come back to God. Never you can understand the Word. The Israelites in the wilderness in Numbers 21 verse 4 up to 9. Sa katigasan ng puno ng mga Israelita, God sent. Nagpadala po siya ng mga ahas na mga makamandal. Amen? Alam niyo po, kung titignan mo natin, that is the people of God. Pero bakit nagpadala siya ng ahas? Kaparaanan ba yun ng Diyos? Again, I will say to you, yes. Bakit? Kasi di ba, ito yung lugar, ito yung panahon na kung saan kinumand ng Diyos si Moises at sinabi niya, magtayo ka ng poste na mayroong tulos na mayroong ahas sa itaas ng tulos. At ang sino ang matuklaw ng ahas na titingin doon sa, di ba sa ahas na yun, anong nangyayari daw? Hindi sila mamamatay. Sino po ba yung pinutukoy doon? Sino po ba yung nagre-represent? Sino yung nagsashadow doon sa ahas na nasa tulos? Di ba? Si Jesus Christ. Kaya, doon nakikita namin, really, that is the way of the Lord. Kaparaanan ng kanya para maintindihan natin ang kamatayan ng Jesus, lahat ng tao mamamatay. Sabi ng Friday, because of our sin, all will die. Because death is the wages of sin. Amen? Pero nakakaganda, kapag tayo ay tumingin doon sa nasa tulos, kapag tumingin tayo na ng palalaya kay Kristo, anong sabi doon? Hindi ka na mamamatay, kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hallelujah? Amen? Kaya, yun yung sinasabi ng Panginoon, yung hinihingin ng Panginoon sa pueblo ng basa sa atin. Kaya kung di man natin naiintindihan, amen? Sabi nga sa unang Korinto, Kabanata 1, talatang 18 hanggang 30, amin, hindi ko na ito binabasa. 1 Corinthians chapter 1, verse 18 up to 30. Sabi niya doon sa verse 18 na po, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ating nananaliligtas. For others, what are the things that we do is foolishness. Para sa iba, kapagpangan, kahamalan ang ginagawa natin. Pero nandito tayo because this is the true power of God's goodness. Amen? Kaya, hindi natin, yung maraming mga kaya maraming nananampalataya, kaya sa nananampalataya, marami ang hindi nakakaunawa, marami hindi naunawaan ang salita ng Diyos.
po yung, ang tawag dito, we have a role of Jericho in our lives. Alam niyo po, that is the reason why God cannot penetrate into our hearts. The Word of God cannot penetrate into our lives. Amin po ba bakit? We have set a wall sa buhay ko ng bawat sa atin. At ang sabi nga doon ay, ilang beses daw po tinigilit na makasalita ang wall of Jericho? Ilang beses po daw? Ilang beses? 7. Amin po ba? Let us learn that 7. Ano nga po ba yung tinatawag na 7? Sabi dito, number 1, it is trusting God. Kailangan, amen, katulad ng mga salita, you cannot understand the word. Hindi nila naiintindihan yung sinasabi ng Diyos. Nung inutusan sila na magpatay ng kordero, I think most of them cannot understand it. Pero ano po yung pinakasolusyon? They trust God. Iyon yung pinakalaga na dapat gawin ng Diyos natin, magtiwala sa Diyos. Sabihin natin, magtiwala sa Diyos. No, huwag kang magtiwala. Di ba? Sabi nga doon, do not lean on your own understanding. Amin po ba? Proverbs chapter 3, di ba? Trust the Lord with all your hearts and with all your soul. Amin po ba? And do not lean with your own understanding. That is really number 1. Trust. Kung sinabi ng tayo sa mga salita, actually, alam ko po, mainitin tayo. Amen. Sino po dito hindi mainitin? Amen. We are all, ang gusto natin lagi, instant. Ang gusto natin, madalian. Kapag nananalangin tayo sa kanya, gusto natin mabilisan. Kapag hingin natin kayong kailangan bukas niyan na. Kaya hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Pero tandaan natin, minsan ang panalangin, sabi nga ng isang paso, sometimes, merong katugunan wait. God is a God of yes. But sometimes He said, wait. Kaya doon, nakita natin, when we trust our God, yung mga salita, pag sinabi ng Panginoon, aligilin nyo, isang araw, para kayo kenyon mo. Amen, lalabas sila ng kampamento, patutulugin yung palaka, tapos iikot sila. Amen. Alam niyo po ba, sa tingin niyo po ba na, if that happens now, magagawa kaya natin yun? 7 days, isang araw, isang beses sa isang araw. Alam niyo, maaaring sa ilan sa atin dito, 3 beses nang iikot. Lunes, Martes, Miyerkules, pagdating ng Bebes, hindi na. Yan din ang nangyari sa amin sa prayer meeting. Amen. Pupunta ako ng Lunes sa madaling araw, 4. Pumunta ako ng Martes, 4 pa rin. Pumunta na ako ng Miyerkules, bakit 2 na lang? At pagdating ng Bebes, bakit 1 na lang? Amen. We are not consistent. Tama? Hallelujah! Masakit po ang katotohanan, pero ang katotohanan magpapalaya sa atin. Hindi natin nagawa yung, the consistency. Why? Because we do not trust our God. Sabi ko nga, Lord, buti na lang hindi ako kasama doon sa pag-ikot ng 7 beses. Dahil kung kasama ako doon, baka hindi rin ako tumagal. Baka 6 kami ikutin ko. Okay. Kung kayo po ang tatanungin, siguro po naman nakasa. Kung kayo po ang tatanungin, sumagot po kayo yung tapatan. Kung iutusan po kayo ng Diyos sa 7 beses dinigil sa wall of Jericho, ilang beses po kayo iikot? Tignan niyo po. Di ba? Iba po tayo. Maaaring na ganito sa sagot, ako ba basag ito? Ako ba angin? Pero yung kapasidad natin sometimes 3 lang. Sometimes 4 lang. Sometimes 5 lang. Purihin ang kayo sa mga 7. Sila yung nagtiwala sa Diyos. Sabihin natin, number 1, magtiwala sa Diyos. Pangalawa, hear God. Pagkatapos mo magtiwala sa Diyos, pakinggan mo yung sinasabi ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Di ba sabi nga po niya, Matthew chapter 11, verse 28 to 30, magsipalito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangapipiti at ang lubha,
at kayo aking pagpapahinahin. Pasanin ninyo ang aking pangako at mag-aaral kayo sa akin, sapagkat ako'y mahamo at makakakumbab ang puso, at masusumpangan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamato at magaan ang aking pasal. The Lord said, "Here, magsiparito kayo, come unto me." Tandaan natin, faith comes from hearing, and hearing by the word of God. Hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya, hindi tayo magiging matyaga na makinig sa salita ng Diyos. At yan ang pinahanggalan ko yung hear God in your lives and learn from Him. Amen? Kung may pagkakataon po tayo na lumayan natin ang lahat ng salita ng Diyos at ating napapagdahanan, hallelujah, praise God. Kung nare-rewind po natin yung mga pinapag-aralan po natin dito, then i-rewind po natin at pakinggan natin ulit para maintindihan po natin. Alam mo po, kanina medyo hindi kayo interesado eh. Amen. Karamihan sa atin hindi interesado. Alam niyo po, when you are reading the book of Revelations, you are not interested about it. Kasi bakit? Ang labo po niya eh. Kabanang lipang, kabanang patotoo, dragon, sungay, amen, sandaan na 44,000, natatatakan, 666, amen po ba? May digmaan, marami, hindi tayo sa parang ang tabo, parang hindi mo rin, but here, because that is the word of God. Kaya nga diba, kung hindi mo naintindihan yung sermon kanina, kung hindi mo naintindihan yung salita ng Diyos kanina, i-rewind mo ulit at manalangin ka, Holy Spirit, help me to understand the Word of God. Because that is important. Sa aking buhay din po, sometimes, it is my first time to hear from Pastor Long. Bawa, first time ko po, okay. Sanay na kasi ako sa kanya, bawa, kumbaga, alam ko yung tatakbuhin ng sermon, alam ko yung tatakbuhin ng teaching, pero minsan, first time ko. And sometimes, alam niyo po, pinakamahirap sa akin interpret, pag si Pastor John ang tatayo, it is his testimony. Yung patotoo niya. Kasi alam niyo bakit? Buhay niya yun eh. Wala akong alam sa buhay niya. Sa Word of God, okay na, kasi napapasanon ako ng Biblia, and I think about the background of the Bible, pero pagdating sa testimony niya, sometimes medyo kailangan kong pakinggan mabuti, kailangan ko ilagay yung tenga ko mabuti. Amin po ba? O kaya naman, hindi man yung testimony, but first time na, parang ako yung Word of God, okay, kailangan ko ito yung aking tenga. But it is not only by interpretations. I need to understand the Word of God. It is very easy for you to interpret if you understand the Word. Hindi, kaya here, napakalaga ng tenga. Kaya pala sinabi ni Solomon, pag-ituran mo na ang Diyos habang nakakarinig pa yung tenga mo. Amen? Mahirap. Mahirap na usap pag hindi nakakarinig. Amen? Lahat na po na nakakarinig ng salita ng Diyos, magsabi ng Amen. Mas mahirap ang nabibingi-bingihan. Yung bingi, normal lang na hindi ka na narinig. Amen? Pwede mo pang senyasan. Amen? Pwede mo siya senyasan. Pero nabibingi-bingihan, mahirap yan. Tutulugan ka pa yan. But what we need is to hear God. Number 1, trust God. Number 2, hear God. Number 3, humble before God. Sabi ko, Lord, it takes my heart to be humble to obey you. Mahirap. Nung inutusan ng Diyos sa mga salita na ikunin yun, kung hindi mo binigyan at pagtutunan ng pansin, sino ang nagturo sa'yo? Hallelujah! Kapag ka hindi mo itinuring na mas mataas ang nagturo sa'yo, hindi mo yan susundin.
mo sinabi niya, opo, nanay, opo, tatay, maglalaba ako at naglaba siya, ibig sabihin, nirespeto ka niya. Amen? Pero kapag ang anak mo sinabi mo, maglaba ka nga, magugas ka nga ng bigas, mamaya na! May ginagawa pa ako! Ibig sabihin nun, mas mataas siya kaysa sa iyo. Tama? Pag inutusan kayo ng Diyos, pakiano nga ito, pakisirox nga ito, anong sasabihin ko nung inutusan na sekretary? Yes, sir. Amen. Ano pong sabi ko sa salita ng Diyos? Pag inutusan daw ng Panginoon ang kanyang alipin, anong isasagot ng alipin? Ginagawa lamang ng alipin ang tumunig ng isang kaya, sabi ko sa Acts chapter 2 verse 38, at sabi sa kanila ni Pablo, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Acts 22 verse 16, at ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magpabautismo at tugasan mo ang iyong kasalanan na tumatawag sa Kanya. Let us remove anything that hinders. Amen po? Kailangan masira eh. Amen? Tingnan niyo po hindi nasira yung pader sa unang ikot, sa ikalawang ikot, at ikalawang ikot. Nakakailan na po tayo. Tatlo. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Sabi nga, di ba, last Friday, there is no other way. Jesus died for our sins. And His death is only the way. Yung kanyang kamatayan ang tanging daan. Amen? Sa totoo lang, walang kasalanan sa Jesucristo. Pero namatay siya para sa ating kasalanan. Pero ano ang pinaka-way ngayon? Mamatay tayo kasama ni Cristo. We should die together with Christ on the cross. And that is really what the Lord wants us from us. Humble before Him. Mamatay, maalis. Amen. Kapag hindi naalis yung lumang pagkatao natin, sino magkakari sa atin? It is the devil. Pwede ba tayo hindi sumunod sa pinag-aaralan natin? Hindi pwede. Ito yung kapatanan ng Diyos. His way and His mind is greater than our ways and our mind. Amen? Number 4, submit to God. Kailangan natin magpasubmit. Acts chapter 14 verse 23. Gawa 14, 23. Sabay-sabay. At nang makapagpalagay sa kanila ng mga matanda sa bawat iglesia at nang makapanalangin ay pag-ayuno ay pinagtagubilin sila sa Panginoon kanilang sinampalatayan. The church. Every one of us should really be submitted. Alam niyo po, when Joshua was being commanded, nung kinamand ng Diyos sa Joshua to lead the people, amin po ba, tandaan po natin, ayaw ni Joshua na init ang people of Israel. Bakit? Matitigas ang ulo. Amen? Walang submission. Wala po bang submission mga Israelita? Yes. Amen. Mula kay Aaron hanggang kay Miriam. Amen. Magkapatid. Laban sila kay Moises. Amen. Mga Israelita na walang lang ng tubig, nagrebelde. Kumakain ng tinapay, araw-araw nagrebelde. Lahat ng mga circumstansya, nagre-rebelde sila. Katulad ng sinabi ngayon, God has put us into the church. And we should submit ourselves. If you are submitted to the church, you are yourself also submitted to God. Amen? Kung marunong ka magpasabit sa iyong pastor, ganun ka rin magpapasabit sa Diyos. But if you will not respect your pastor, how can you respect your God? Hallelujah. All the things that we do in the church, ay kailangan po ginagawa natin dito para sa Diyos. Alin number 4? Submit to God. Number 5, rely on God. Siya naman ang dapat po natin asahan
sa buhay ng basa sa atin. Habang umiikot po sila sa wall of Jericho, it is really very hard. Para tayong tangan nito. Amen? Alam niyo, kaya yung mga taga-Jericho, nakatingin sila sa itaas. Because that wall, mula dun sa wall ng Jericho na yun, may mga sundalo po yun sa taas. Basahin niyo po, at tinitingnan sila ng mga sundalo, ng mga kawal, na natin sa uta, kung anong ginagawa ng mga salita. Do you think? Siguro sabi siguro ng mga ba't kayang kahangalan ang ginagawa ng mga umiikot sila? Sabihin ba nila, matatalo nila tayo sa pamamagitan na kailang mag-ikot? But they do not know. They are only relying on what God has said. Kung meron tayo sa punto natin ngayon, habang ginagawa natin ang mga paglilingkod na ginagawa natin sa church, may nagtatanong ng iba, ano na bakala nila? Kapag sabi doon, huwag ka maniwala doon, lahat ng ginagawa mo hindi nasasayang. 1 Timothy chapter 3 verse 15, ngunit kung ako'y magawa ang mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos sa buhay at haligi at suhay ng katotohanan. That is the church. The church is the place where we can understand about the truth. Kaya kapag ang iglesia hindi nagsasabi ng katotohanan, hindi yung iglesia. Sapagkat ang iglesia po ay suhay ng katotohanan. 1 Thessalonians chapter 1 verse 8, sapagkat mula sa inyo nabansag ng salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga tako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ano pa kami ay wala nang kailangang magsabi pa ng katotohanan. We are the witness. Kaya ka nasa church. Amin po ba? Yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. Workers, mga manggagawa, I hope and pray. Maganda po na magsasama-sama na lang po talaga ang manggagawa. Hindi ko naman po talaga kayo binabawal na magsama-sama po kayo. But I hope workers should separate with other workers. Yung mga workers po natin, huwag po kayo sumami sa Bible study ng ibang workers. Magsarili po kayo ng inyong Bible study. May tao po? Hindi pwede magsama-sama ang mga manggagawa sa Bible study. Ang Bible study po ay ginaganap ng mga manggagawa. Hindi po dapat ginabible study ng mga manggagawa. Ang manggagawa po ang dapat nagtuturo sa Bible study. Pero kung ang Bible study po, mga manggagawa ay lahat, ano mangyayari? Nagtuturoan kayo sa bawat isa. Amen? Kaya, if you are workers, kung workers tayo Philippine Holy Church, tayo dalawang kasama. Separate tayo ng ibang Bible study. May tao po ba? That is what we should do. Kung sama-sama kayo, worker kayo lahat, tignan po, sama-sama kayo, mga worker kayo lahat, ano mangyayari? Lalago ba ang church? There's no witness. Sino may binilisan nyo? Binilisan mo yung kapwa mo ng worker. Worker should go other way. Dati yan naman ang ginagawa ng mga worker, di ba? Dala-dala lang. O hawak ko itong Bible study nito. Amen? Aba, kontra yata ang mga Bible study leader. Amen? Kailangan ko, gano'n. O, dito ka na sa north, ikaw sa north, ikaw sa south, ikaw sa east. Pero ang nangyayari po, sama-sama kayo. Hindi lalago. Kasi kayo lang. Ang kailangan po, humayo, and that was really just with Sister Stella. Siya lang mag-isa dito sa Wonderland. Magsabi nga po namin ng mga workers. Wala, di ba? That is, yan po ang kailangan natin gawin. Amen. Rely on God. Hindi ko kasi kaya pa sa hindi. Rely on God. Umasa ka sa Diyos. Amen? Huwag kang maasa sa ibang manggagawa. Umasa ka sa Diyos.
Hallelujah! Parang ayaw nyo eh. Hallelujah. Number 6, let God be your master. Sabi nung last Friday sa atin, kaya ko sinashare sa inyo kasi almost all our church members did not attend, hindi po naka-attend ng prayer meeting ng Friday. When Adam became sinner, his master was being changed from God to the devil. That's why all men, instead of obeying God, they obey the devil. At yan ang pinakamalaking problema natin. Who is our master? Our master should be our God. Amen? Yun yung ginawa ng mga salita. Hindi mo iisip na si Joseph, yung aking leader. My leader, kaya ako ginagawa ito because my master is God. I will obey Joshua because my master is God. The church will not mistreat you, but the church will guide you. Hallelujah. Hanggang hindi napapalitan ng master natin, hindi magbabago ang ating pananampalataya. Amen. Pero pag nabago na yung ating master, magbabago na ang ating pananampalataya. At alam niyo po yung pampito, para mawasak yung wall, live by the word. Mabuhay sa salita ng Diyos. Amen? Ipabuhay na yung salita. Hallelujah! Kaya sabi doon, sa ikapito, iikot kayo ng 7 beses. Tignan nyo, hindi na po isa. Iikot kayo, live by the word. Yung sabi, ginagawa, yung salita kanina, not only here, not only putting in your mind, putting in your brain, but putting in your hearts, and live in the word, live by the word, live into the word. 7 beses, diba? Siguro, sabi ko nga po sa inyo, isa, okay, pwede ka ba? Pangalawa, sige, okay pa lang yan, dalawa pa lang eh. Pangatlo, amen. Pang-4, pang-5, kailangan mo maging magsaga dahil ang ginagawa mo salita ng Diyos. Hallelujah! Sabihin nga natin yung dito para mawasak yung ating wall. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. And number 6. Number 7. At alam niyo po, nangyari po dito, ano nangyari po? The wall of Jericho fall. Para mawasak po, masira lahat. Amin po ba? Kung tituloy natin ang lahat ng 7 ito, at naniniwala ako, walang magiging karapatan ng Diablo sa buhay sa atin. Kailangan mawasak. Alam niyo po ba, yung Jericho na yun, kailangan mawasak rin kasi hindi makakatuloy yung mga salita papunta na naman. Amin po ba? Ganun din tayo, hindi tayo makakasunod kung may mga wall. That is hindrance. That is the way of the devil to stop us. Pero kailangan natin masira. At naniniwala kung kakayanan natin ito, why? It is through the Spirit of God. Amen? Not our mind, not with our power, but by the Spirit of God. Hallelujah! Sama-sama natin masakin. Kaya di ba sabi doon, deny yourself, carry up the cross, and follow the Lord Jesus Christ. Yan ang kailangan natin gawin. At kapag nagawa natin yan, mawawasak ang kader at makakatuloy tayo sa pinapagawa ng Panginoon sa atin. Bigyan nga po natin ng pinakamalakas sa palakpakan natin Diyos sa Diyos. Sabi nga natin, oh my soul, oh my God! Oh my soul! Oh my God! Oh my soul! Oh my God! Oh my soul! Oh my God! Let us pray all together! Ang maraming Diyos, tuloy nga po na naglalayon kami na maging matagumpay, Panginoon Diyos, sa aming mga buhay pananampalataya. We want, Lord God, that our faith life, our service, oh God, kaya ang mga ng kasiguran ng kalagayan ka namin ay maging matagumpay. Magawa namin, O Diyos, maging masunay kami, Panginoon God, mabuhay kami sa inyo ng salita, magpasabi kami sa iyo, maglilay kami sa iyo, magtiwala kami sa iyo, Panginoon Diyos,
Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, Amen. Palapakan po natin ang aming Diyos po ay. And you can give our special offering to the Lord. Church, sa lahat po ng mga sasama sa mission sa Aurora, sa Quirino, ang tunay na alis po ay Tuesday ng madaling araw. At least 3 o'clock in the morning po ay makalis na po tayo sa papuntang Aurora. So Tuesday po yan. Kaya po maganda na po ang bawat isa sa pag-alis. Kung hindi niyo po kakayanin makagising sa inyong bahay ng ganung klaseng oras, ay pwede naman po kayo matulog na dito po sa church ng Lunes ng gabi. Okay po. Lunes po, Monday po, bago tayo umalis, ang Barangay Talpuno po ay nagkaroon ng isang malaking gawain, which is Jesus Festival po na gaganapin this coming Monday. So, every churches in Talpuno and also Las Piñas and also in Muntinlupa, from Muntinlupa, Las Piñas, hanggang dito po sa may Bacoor, Cavite, ay nakikita po, I think, sa pagbabasa ko po kanina, nasa 70 churches na po tayo, because 70 pastors na po yung nag-register. So 70 pastors, 70 churches na po yung dadalo po sa Jesus Festival, nagaganapin po sa Colors this coming Monday, 3 o'clock in the afternoon. So please, kung gusto niyo pong sumama, magmamansya po yan, mula sa Colors, lalabas po pa kanan, papunta po doon sa South Mall, pero iikot na po tayo doon sa Mainland Back dahil hanggang lang po ang permit ng Jesus Festival. So from Land Bank, iikot na po yan hanggang Pope John Paul Hospital sa may LTO. Doon po iikot, tapos babalik po, papunta ulit sa Colors, at doon po magaganap yung malaking gawain ng mga churches. So please,
be advised po, at least 3 o'clock in the afternoon ay nandun na po kayo, wearing white shirts po. Kahit na ano pong puti, blouse kung sa mga white, ano pong puti na meron po kayo, kung meron po mga sulat, okay lang, basta at least white. So that will be on Monday, 3 o'clock in the afternoon po. Hindi ko lang po alam kung anong oras po matatapos yung gawain, pero nag-prepare po kami, sinang kami ni Brother Michael, nag-prepare na po kami ng mga placards na dadalhin. At mamaya po, bibili kami ng balloons yung mga ibabagayway po para po sa street marching. May mga banners din po. Nagpagawa po tayo ng banners para dalhin po sa parada kasi maraming mga churches. There will be tamboliners and drum and lyre. May mga sound system po. Televised po siya. So mababalita po siya sa A to Z. Tama po kayo? Yung television A to Z at saka sa live channel po. I don't know if channel 7 will be there, pero televised po siya, naka-coverage po siya. So please, lahat po ng mga church members, kung gusto niyo po na dumalo, pwede po kayong dumalo. Monday, 3 o'clock in the afternoon at Colors, Talon 1, Las Piñas City. Doon po tayo magkikita-kita. Pwede po kayo humabot kung may mga nasa opisina pa po sa inyo. At that time, pwede po kayo humabot, I think, 8 o'clock. Hindi pa po tapos po yung gawain ngayon. So, advice lang po. Kung gusto niyo po sumama, pwede po kayo magyaya, kaibigan, kasi ito also evangelism. Mamimigay po tayo ng mga tracts at mamimigay tayo ng mga Bible sa mga tao na nasa labas. So, yun po yung pinaka-center po ng gawain na ang coordinator po natin ay ang kapitan ng Talon 1. And one day po, one worship service po natin, dadalawin po yung kapitana dito ng Talon 1. Because our kapitan of Talon 1 is a Christian. So, mananampalataya po siya. That is first time na mangyayari po sa Las Piñas. So, history po yun. I hope and I pray that we will join it. Kung gusto niyo po pumabot, pwede po pumabot ang lahat ng nag-opisina. Amin po ba? Lahat po nasasama sa mission, this coming Tuesday, maiwan po kayo sa church, mag-usap-usap po tayo po sa programa at para po mapag-usapan po natin ano po gagawin natin. Tayo po lahat ay tumayo sa oras na ito. All together, Lord's Prayer. Ama namin ilas sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundilawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagkakatawa sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami inara sa may pilit na pagsubok kundi ilayo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan